paano i-open ang dashboard mo dito sa One Lifestyle? Ang kailangan mo lang gawin is i-open ang Google Chrome mo. Pagka-click mo, i-search mo lang dito is uno1.biz. So, ilalabas sa kagad yan dito sa screen. So, uno1.biz. Ayan po. Pagka-click nyo po, lalabas po itong dashboard na to. So, kailangan nyo lang gawin is i-login po yung ID and then password nyo na ibinigay sa inyo ng mentor or referral mentor nyo po. So, sa akin po, for instance, ito po yung account number ko, sample. Ilalagay ko po dito yung password ko. Ayan, nailagay ko na. I-click po natin yung enter. At lalabas na po kagad itong dashboard nyo na nakapangalan po sa inyo. For example, ito po yung name ko. Ayan, sa akin po yan. So ngayon, ang gagawin po natin, unang-una, is babaguhin po natin, i-edit po natin yung personal info natin. Saan po may kita yan? So i-click nyo po itong pangalawang panel at lalabas po rito sa my personalization at profile manager. So i-edit nyo po yan. Click nyo lang yung edit and then lahat po ng info nyo is i-edit nyo po yan. Ayan, yung address nyo, birthday, number, email. So ilagay nyo po dyan lahat. Okay, ayan po yung details. Sa akin po kasi is nakaayos na. And then, pipindutin lang nyo po is yung update para masave po. And then after nyan, ang pangalawang gagawin po natin is aayusin po natin yung insurance o yung lalagay po natin yung mga beneficiary natin sa insurance. Saan po may kita yan? Dito rin po sa pangalawang panel, okay, insurance policy, click nyo. Pagka-click nyo po, ayan po ang makikita nyo. So, automatic, ikaw po yung pinaka-primary beneficiary niyan. And then, meron po tayong dalawang option dyan. Yung secondary, and then yung beneficiary na pangalawa. Okay, so, itong first secondary na beneficiary nyo po is dapat nandito po is asawa, kung kasal, magulang. Okay, so yan po yung dalawa na pwede nyo ilagay dyan. So, dalawa po yan. And then, dito po sa beneficiary na pangalawang level is dito po is pwede mga anak at mga kapatid. Meron po ditong details kung saan para guidelines po pag fill up kayo ng mga beneficiary nyo. Ayan po. So, basahin nyo lang po ito para at least may guidelines po kayo. And then, pagtapos nyo na po ma-fill up ang lahat ng details na yan, is ipindutin nyo lang po itong submit. And then, upon 8 days po, upon po ng pag-submit nyo po, ang approval po nyan. So, ganun lang po ang pag-fill up ng insurance. So, yun lang po. Maraming salamat.